Kapit lang, Fifi, pagkapanganak ng bata. Tatanggalin ko si Suran at pakakasalan kita. Kapit lang, Fifi, asawa ni Fifi. Doktor, pakiusap, iligtas niyo po siya. Doktor. Doktor, pakiusap, iligtas niyo po ang anak niya. Doktor, kailangan niyong iligtas ang aming anak. Nakontrol na ang pagdurugo, ligtas na siya pansamantala. Lumabas ka at sabihin sa pamilya niya, kailangan niyang manatiling kalmado. Huwag magpapagalit, baka mag-rupture ulit, delikado sa sanggol. Doktor, kamusta na ang asawa at anak ko? Kasalanan ko ito dahil sa kalokohan ko, nasaktan ang asawa ko. Ngayon ka pa nagsisi nung naghahanap ka ng thrill. Bakit hindi mo inisip ang kalusugan niya? Alam kong mali ang magtalik habang buntis. Mahal na mahal ko lang kasi siya. Sa ospital ko pa nahuli ang asawa kong nagluloko at hindi niya ako nakilala. Diyos ko, hirap magkaanak si Suran. Hirap na hirap si Fifi para mabuntis. Sana ligtas siya at ang sanggol. Mahal, 10 taon na tayong kasal, hindi ka pa ba nagsasawa? Sa bawat taon na kasama kita. Lalo kitang minamahal kaysa noong nakaraan. Ito ang prenatal check-up report. Ito sana ang sorpresa ko para sa 10 anniversary natin. Hello. Mahal, nasaan ka? Nasa opisina ako, nag-o-overtime. Wala akong oras, huwag mo akong istorbohin. Nag-o-overtime ka talaga? Ano ba ang problema mo? Binababa ko na. Isa 0 taon ng kasal. Ang kapalit ay pagtatraidor. Bakit mo ako niloko? Sabi ng doktor, hindi ako dapat ma-stress, baka magka-heavy bleeding ako. Honey, kailangan mong manatili kasama ko. Huwag kang mag-alala, yung babae na yun 10 taon nang hindi nagbubuntis. Hindi ko siya papansinin. Ingatan mo ang sarili mo at siguraduhin ligtas siyang isisilang. Alagaan mo ang sarili mo, naiintindihan mo ba? Ang bait mo sa akin, Chuming Yuan. Chuming Yuan. Anong klaseng trabaho ba ang kailangan mong gawin sa ospital? Suran. Anong ginagawa mo dito? Asawa siya ng boss ko, malapit ng mga anak. Nandito lang ako para tumulong sa kanya. Itong hospital admission form. Sa kolum ng asawa, malinaw na nakalagay ang pangalan mo. Chuming Yuan. MRS Chu, hindi mo siguro iniisip na kabit ako ng asawa mo. Balita ko hindi ka raw nagbubuntis. Kung kabit man ako, dapat nga pasalamatan muntak ako. Dahil pinagkalooban ko ang pamilya Chu ng isang malusog na anak na lalaki. Na, anong iniisip mo na buntis siya nang hindi pa kasal?
Ayaw siyang tanggapin ng ospital, kaya kailangan kong magpanggap na asawa niya. Suran, eksperto ka sa obstetrics. Pagkapanganak niya, ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Papaalagaan mo ako sa isang kabit. Wag na, ayaw ko na masungit na yaya. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Tatawag ako ng doktor. Hindi na, palisin mo na lang siya. May mga babae talagang malas, nagdadala ng kamalasan sa asawa at anak. Suran, umalis ka na, hindi pwedeng ma-stress si Fifi. Anong sinasabi mo? Pinapaalis ka na, bakit ka nandito pa? Hindi ka naman makakabuo ng anak. Tapos dadalhin mo pa ang malas sa akin. Ano-ano ang ginagawa mo? Wala naman siyang sinabing mali. Tanggapin mo na lang na hindi ka makakabuo ng anak. Huwag ka nang magpahiya dito. Dahil ba hindi ako nagbubuntis? 0 taon akong ininsulto ng nanay mo. Akala ko maiintindihan mo ako. Akala mo ba karapat-dapat kang insultuhin ng nanay ko? Nagdadrama ka pa. Mingyue, masakit ang tiyan ko. Huwag mo akong takutin. Tiyak na nagrereklamo ang sanggol sa tiyan ko. Palisin mo na siya. Bakit hindi ka pa umaalis? Talaga. Ang pinakamalapit sa'yo ang pinakamarunong manakit ng malalim. Sino ang naninira sa aking apo? Nanay, Huwag mo akong tawaging nanay. 10 taon kang walang nayambag na anak. At naglalabas ka pa ng galit dito. Tita Faye, dumalaw ka para sa akin, di ba? Ayos lang ang bata. Pero sabi ng doktor, bawal ako ma-stress. Baka, heavy bleeding at makunan. Huwag mong pabayang may mangyari sa akin. Ang nasa sinapupunan mo ay, ano? Sabihin mo. Palang-pala niyang alam na nagloko si Chuming Yuan. Ako lang ang walang kamalay-malay. Nanay, dalhin mo na si Suran palayo. Baka ma-stress si Faye. Kung aalis ako sa kanyang delikadong kalagayan. Kapag may nangyari, siguradong mamamatay. Katarantaduhan. Nakakasuka ang ugali nito. Pinoprotektahan ng biyanan ang anak na nagloko, may anak na sa kabit. Mabilis na kumakalat ang chismis. Talaga? Sino ba talaga ang doktor na nag-opera sa kanya? anong balak mo sa pagtatanong nito? Hindi mo ba balak saktan ang sanggol sa tiyan ko? Walang silbing manok. Gusto mo pang saktan ang aking apo? Umalis ka. Bumitaw ka sa akin. Nangahas ka pang manakit sa akin? Suran, sinaktan mo ang nanay ko. Tao ka ba? Sino ba ang unang nanakit? Bulag ka ba? Kapag sinaktan ka ng nanay ko, tiisin mo. Siya ang nakatatanda sa'yo. Ang manakit sa nakatatanda ay may parusa. Tita, ito ba ang kamay niyang nanakit sa'yo? Ako ang bahala sa kanya. Anong tingin mo? Wawasakin ko ang kamay mong ito. Huwag mo akong hawakan. Anong balak mo, Chuming Yuan? Kapag ginawa mo talaga, pagsisisihan mo. Mag-sorry ka na sa nanay ko. Huwag mo nang dagdagan ng problema. Sorry pa. Nangahas siyang manakit sa akin. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Kahit si Faye naawa sa akin. Ikaw na anak, walang pakiramdam sa nanay mo. Chuming Yuan. Ikaw ang may kasalanan, ikaw ang unang nagloko. Ang bata sa tiyan niya ay sayo. Una ko sanang bibigyan ng pagkakataon na aminin. Hindi ko inakalang alam mo rin. Ang tulad mong hindi kayang magkaanak, dapat nang umalis sa pamilya Chu. Tumahimik ka, mamaya ka iiyak. Hinampas Montag ako? Chuming Yuan, sirain mo ang kanyang kamay. Suran, buntis si Fifi ng anak ko. Iyan ang hari ng pamilya Chu. Kung gagalaw ka pa sa kanya, hindi kami ng nanay ko magpapatawad sa'yo. Ikaw ang nagkamali, gayon ikaw pa ang nagbabanta? Gusto kong makita kung paano mo ako paghihigantihan para sa kapit mo. Naku, bakit may dugaw? Naku, apo ko. Ikaw ang nagpasimula nito kay Fifi. Nasisiyahan ka na. Humiga ka, hindi ako sasampa. Ibigay mo agad sa akin ang putang ito. O hindi ko kailangan ang batang ito. CJ, Matagal akong nagtimpi at nagpakumbaba. Ngayon ipapakita ko sa kanya kung sino talaga ang mas malaki. Gusto mong mamatay? Hindi ka ba natatakot mawala ang sanggol mo? Chuming Yuan.
Hayaan mo lang siyang lapastanganin ang anak mo. Lalaki, kapi abi ah. Hindi ito oras para magalit, hanapin ang doktor. Wag na, ako ang doktor kanina. Wala kang kwentang kasinungalingan, madaling mabuko. Umalis na ang doktor pagkatapos ng operasyon. Hindi rin ito lugar ng trabaho mo. Naku, huwag nang mag-aksaya ng oras sa kanya. Una, turuan siya ng leksyon, tapos hanapin agad ang doktor. Nakita mo na, kami ang pamilya. Kasama ang sanggol sa tiyan ko, 4 kami. Ikaw ang kabit na hindi minamahal, umalis ka. Ito ang kamay na ginamit ko sa operasyon sa kanya. At sa ospital na ito, ako lang ang makakapagligtas sa kanya. Mukhang takot ka, nagkakalat ka ng kabaliwan. Chumingyuan, sirain mo ang kanyang kamay, para hindi na siya makapag-operasyon. Gusto mong putulin ang kinabukasan mo at ng sanggol mo? Lakas ng loob mo. Apo K.O. Mingyue, sagt dann Montag Sia. Chumingyuan. Chumingyuan. Nakita mo na, asawa mo at biyenan mo ay tumutulong sa akin. Natalo ako ng lubusan. Chumingyuan. Gaano niyo kamahal ang sanggol sa tiyan niya ngayon? Mamaya ay pagsisisihan ninyo ang lahat. Sa ganitong sitwasyon, ang lakas pa ng loob mong magsalita ng ganyan. Hindi ako magsisisi sa ginawa ko. Huminahon ka na, hahanapin ko ang doktor, tibayan mo ang loob mo. Pwey. Aray. Ikafn ga. Bakit ka pa nag-init sa babaeng ito? Tignan mo ang sarili mo. Ang dami mong dugo, nasasaktan ang puso ko bilang ina, aray ang sakit. Doktor, bakit wala PA ang doktor? Doktor, sunasan ka. Ang pasyenteng kakalabas lang sa operasyon ay nagdurugo na naman. Nasa ward ako. Bilis-bilis, tulungan niyo siya. Dr. Su, bakit ganyan ang keme Montag? Sa panahon na ito, bakit mo siya pinapansin? Si Iyarsu ay espesyalistang galing sa City Hospital para mag-exchange. Siya ang gumawa ng operasyon kay GNG, Song. Ano ang sinasabi mo? Hindi pwedeng mangyari yan, siguradong nagkakamali ka. Dr. Su halika. Iyarsu, ang lala ng sugat sa kamay mo, makakapag-opera ka pa ba? Posibleng mag-miscarriage si GNG, Song sa sobrang pagdurugo. Ang kamay ko ay nasugatan ng husto, hindi na makakapag-opera. Ngunit bilang doktor, ang paggamot at pagliligtas ng buhay ay tungkulin. Ihanda na ang operasyon. Huvak. Huwag siyang papayagang mag-opera, si Director Su namin ay espesyalistang galing para mag-exchange sa aming ospital. Tanging siya lang ang makakagawa ng ganitong delikadong operasyon. Hindi pwedeng mangyari yan kung siya ang doktor. Paano niya ako maoperahan? Tama. Nasa kritikal na sitwasyon kayo noon. Akala niyo ba lahat ng tao ay kagaya ninyong walang konsensya? Chumingyuan, hindi ko talaga inakala. Ang asawa kong nakasama ko ng 0 taon ay nagloko pala. At may anak pa sa labas habang ako. Gamit ang mga kamay na ito, ay nagligtas ng babaeng kumuha ng asawa ko. Iyarsu, tatawagan ko ng doktor para sa'yo. Kailangang maagapan ang sugat sa kamay mo. Sandali, hanapan mo siya ng doktor. Paano naman ang manugang ko? Ang kamay ni Iyarsu ay para sa paggamot at pagliligtas ng buhay. Sa kalagayan niya ngayon, paano kami makakapagbigay ng paliwanag kay Mingyuan? Tawagan muna natin ng doktor si Fifi, gasgas lang ang iyo. Ang nasa tiyan niya ay ang anak ko. Para sa kanya. Lumuhod ka sa harap ko. Dr. Su. Asikasuhin mo na ang kanyang problema.
Oo, sige. Hindi kaya mawawala ang ating anak? Marami kang doktor dito. Huwag kang matakot sa babaeng ito. Huwag kang mag-alala, Suran. Talagang hindi kasing galing ng mga bihasang babaeng doktor. Huwag kang mag-alala. Sana hindi kayo magsisisi mamaya. Huwag kayong lumuhod at humingi ng awa sa akin. Kahit lumuhod kayo at humingi ng awa sa akin. Huli na ang lahat. Dumating na rin kayo, tulungan niyo siya. Zia pala. Wala na kaming magagawa sa kanyang kalagayan. Ano ang sinasabi Montag? Dr. K. Nararapat ba sa iyo ang puting uniforme mo sa sinabi mo? Ang mga doktor ay dapat maging totoo. Totoong lahat ang sinabi niya. Nandiyan naman si Expert Su. Dr. Su, bakit ganyan ang kamay mo? Huwag na ninyong pansinin ang babaeng ito. Paano ang buntis? Sabihin niyo. Dr. Zhang, nasugatan na ang kamay ko. Hindi ako makakapag-opera, kayo na ang bahala. Dugo pa ang kamay mo. Kung nadalhin mo siya para maampat ang dugo. Opo, Dr. Su, sumama ka sa akin. Huwag kayong umalis. Paano ang buntis? Paano kayo walang magagawa? Kung may mangyari sa aking apo. Pananagutan ng ospital ninyo ang lahat. Tiyak si Suran. Ginusto niyang maghiganti sa akin at hindi maayos na operahan. Kung hindi, bakit ganito ang kalagayan ko pagkatapos ng operasyon? Kung hindi dahil kay Director Su, hindi mo makakaya mabuhay kanina. Huwag na nating pag-usapan ito. Dalhin na natin siya sa emergency room. Bilisan ninyo, gamutin niyo siya. Hindi stable ang kalagayan ng sanggol. Baka hindi na ito masagit. Sinasabi nila na kailangan si Director Su ang mag-opera. Siya ang pinakamahusay na doktor sa pagbubuntis. Ang magagawa ko lang ngayon ay bigyan siya ng oxytocin. Para pansamantalang maging stable ang kanyang kalagayan. Wala na bang ibang paraan? Kung hindi, pabayaan nyo na ang bata. Ililigtas namin ang ina. O kaya, hanapin nyo na lang agad si Director Su. Hanapin niyo ang ibang eksperto. Kailangang masagip ang bata. Hindi na kaya, hindi makakarating ang ekspertong galing sa ibang bansa. Sa lungsod na ito, si Expert Su lang ang makakagawa. Ming Yue, huwag na muna tayong mag-anak. Pag-usapan natin mamaya, okay? Hindi pwede. Tiisin mo muna. Pupunta na ako kay Suran ngayon. Dr. Su, Malala ang sugat mo, hanggang buto na. Gusto mo, tatawag ako ng pulis para sa'yo? Huwag muna. Nga pala, tulungan mo akong kumuha ng medical report. Baka kasi magulo sila. oon ka, pamilya silang gulo. Suran. Suran, kailangan mong gawin ang operasyon ngayon. Sinabi ko na sa inyo noon pa, ako ang doktor ni Song Fei. Pero kayo, ano ang ginawa ninyo? Tinusok lang kita ng bahagya, hindi naman ganoon kalala. Dali, tulungan mo si Faye. Hindi ko kaya nasugatan ang kamay ko. Kaunting dugo lang yan, wag mong palakihin. Chu Mingyuan, talagang wala kang hiya, patuloy mong binababa ang respeto ko sa'yo. Ikaw ang nangaliwa. Ganito ang ginawa ninyo sa kamay ko. Ngayon, pipilitin mo pa akong tulungan ang kabit mo. Dapat may malasakit ang doktor, ganyan ba ang ugali mo? Hindi ka karapat dapat maging doktor. Naitulong ko na sa kanya minsan, tapos na ang obligasyon ko bilang doktor. Anak, huwag mo nang dagdagan ang usapan. Dali, pumunta na tayo sa emergency room. Tara na, bitawan mo ako. Suran, kung hindi mo siya tutulungan, sisiraan ko talaga ang kamay mo. Aray. Aray. Direktor, nandiyan na ba si Director Su? Nagsimula na ang academic exchange. Wala po Director. Matagal nang nandito si Director Su. May pamilya pa ng pasyente na humihingi ng operasyon sa kanya. Ano? Ano ba ang ginagawa mo? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Hey! Inutusan kitang i-focus ang live stream kay Director Su. Kumusta na? Director, nakaon na ang live stream. Haha. Pero walang manonood ng academic exchange live stream. Normal lang yan, hindi naman tayo nagpapasikat. Haha.
Hey! Bakit nasugatan ang kamay ni Director Su? Espesyal na bisita pa naman siya. Hindi ba pamilya ng pasyente yan? Bakit nanggugulo sa doktor? Dali, tingnan natin. Tatanungin kita ulit, tutulungan mo ba siya o hindi? Kahit ilang beses mo pa ako tanungin. Hindi kita ililigtas at hindi ko rin kaya. Masamang babae ka. Hindi ka makapag-anak. Kaya pinapahamak mo ang sanggol sa tiyan ni Feifei. Grabe! Nagpe-play ba sila ng drama? Akala KO Academic Discussion Livestream Ito? Anong nangyayari? Mga hayop kayo. Asawa mo ako. Anak mo ako sa batas, pero tinalikuran mo ako. Nasugatan mo ang kamay ko. Ngayon, pinipilit mo pa akong iligtas ang anak ng kabit mo. Kahit kabit siya. Ang dinadala niya ay ang tanging lahi ng pamilya Chu. Dapat kanyang tulungan. Hindi ba ninyo alam? Honey, tingnan Montag. Napakasama ng lalaking ito. Pinipilit pa niya ang asawa niyang mag-opera sa kabit. Grabe! Kahit sa teleserye hindi ganito. I-share ko to sa GC namin ng mga kaibigan ko para makita nila ang kapangitan ng lalaking ito. Kahit patayin mo ako ngayon, wala ring mangyayari. Ginago ninyo ang kamay ko. Hindi na ako makakapag-opera. Maliit lang tong sugat. Tiisin mo. Kung ihahambing sa konsensya, maliit lang talaga ito. Pero ang kamay ni Chu Mingyuan sa operasyon dapat matatag. Sa tingin mo makakapag-scalpel pa siya ngayon? Wala akong pakialam. Ililigtas mo ang apo ko. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Halika kayo. Tingnan ninyo ang masamang babaeng ito. Ayaw tumulong sa naghihingalo. Ayaw tumulong sa naghihingalo. Nahanap na ba si Yasu? Kung hindi siya makakarating sa loob ng 0 minuto, mawawala ang bata. Bibilisan ko. Wala akong pakialam kung anong paraan, kahit gamot lang. O injection, ililigtas mo si Feifei. Alis na. Alis na. Ayaw ko. Kung hindi ka tutulong, tatawagan ko ang tatay mo. At sasabihin ko lahat ng nangyari ngayon, Chu Mingyuan. May sakit sa puso ang tatay mo, di ba? Kung malaman niyang nagloko ka at ginago mo ako ng ganito, baka mamatay siya sa galit. Nasa ospital ang tatay mo dahil sa atake sa puso. Kung makakaligtas siya, nasa sayo na yan bilang anak. Chu Mingyuan, hindi ba mabuti ang tatay ko sa'yo? Tutulungan mo ba ako o hindi? Naku, si Manager Chu Pala, tu. Tingnan Montag. Dahil lang sa chairman pumasok sa kumpanya si Manager Chu. Ngayon nakpabanta PASA eldest daughter. Kailangan niyang operahan ang kabit niya. Akala ko ba mabuting tao si Manager Chu? Ganito pala siya sa likod. Naging general manager ka lang dahil sa tatay ko. Hindi ka ba natatakot na matanggal sa kumpanya? Huwag mo akong takutin sa tatay mo. Ang yabang mo, kung hindi dahil kay Chairman Su, matagal na sana siyang tinanggal ng board. Walang utang na loob. Napakabuti ni Chairman Su sa kanya. Dapat nating protektahan si young mistress. I-share ko na itong live stream sa grupo ng mga kasamahan. Tingnan natin kung sino pa ang maglakas loob na galawin siya. Diretso na nating putulin ang kanyang mga plano. Hindi kakayanin ng katawan ng tatay mo ang ganitong stress. Noon, pinakasalan mo si Chu Mingyuan kahit tutol siya. Huwag mo na siyang muling ipahiya. Tutulungan Montag ba? Kung hindi, Ipapalibing ko ang tatay mo kasama ng sanggol sa tiyan ni Feifei. Bibigyan kita ng 3 segundo. 3. 2. Tutulungan ko. Kung hindi ka natatakot na ako ang mag-opera sa kanya, bakit ako matatakot? Baka sadyang sirain niya ang operasyon. Maraming nanonood sa live stream, huwag kang mag-iwan ng ebidensya. Dapat mong paghiwalayin ng personal at professional. Kung ililigtas mo ang sanggol ni Feifei, pwede mong alagaan ang bata. magmadali ka. Basta maligtas mo lang ang bata. Isang malaking puntos iyan para sa iyo. Sandali. Hindi siya pwedeng mag-opera. Sino ka ba? Si Suran lang ang makakapagligtas sa apo ko. Kung hindi siya, sino pa? Huwag kang makialam. Ito ang president ng ospital namin. President Chen. Director Su.
Kaninang umaga lang ako natapos sa isang importanteng operasyon. Pasensya na at hindi kita naasikaso agad. Okay lang. Wala nang oras. Suran, bilisan mo. Hindi pwedeng si Su ang mag-opera. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatan na magdesisyon? Pumayag na si Suran. Nasira na ang nerves sa kamay ni Director Su. Ganito na ang sitwasyon. Pipilitin niyo pa rin siyang mag-opera? Tinusok lang naman ang kamay, nasira na agad ang nerves. Suran, ayaw mo lang talagang mag-opera, no? Kaya nagsumon ka ng presidente para pigilan ako. Huwag mo akong sisihin sa lahat. Matagal ko nang sinabi, kailangang steady ang kamay ng doktor. Hindi ko kayang humawak ng scalpel dahil sa sugat ko. Kayong lahat ang pumilit sa akin. Huwag mong gagawin ang operasyong ito. Live ito sa buong internet. Kapag nabigo ang operasyon, masisira ang reputasyon mo at ng ospital. Live sa buong internet. Gusto ko lang i-share ang exchange learning na ito. Pero hindi ko inasahan na abot sa ganito. Alam na namin ang nangyari sa iyo, at alam na rin ng libu-libong netizens. Ano na pinag-usapan niyo? Huwag mong isipin na dahil director ka ay magaling ka na. Sabihin ko sa iyo, kapag may nangyari sa apo ko sa ospital ninyo, gagawin kong masira ang reputasyon ng ospital ninyo. Ikaw ang masisira, hindi ako. Hindi ko pakialam ang sinabi ng direktor. Ikaw ang nangakong gagawa ng operasyon. Suran, kung hindi mo gagawin ang operasyong ito, Ngayon lang, papahirapan kita. Director Su, huwag mong gawin ang operasyon. Director Chen, alam kong para sa akin ito. Pero ang operasyong ito, Kailangan kong gawin. Naku, ganyan na ang kamay mo, mag-operasyon ka pa? Sasabihin nilang nagpabaya ka. huwag kang mag-alala, kaya kong mag-operasyon gamit ang kaliwang kamay. Nagsanay ako para sa mga emergency. Walang problema ang pag-operasyon gamit ang kaliwa. Kung kaya mo pala, bakit ka pa nagpanggap kanina? Mukhang ayaw mo lang tumulong. Kahit kaya mong mag-operasyon, bago ang operasyon, kailangan nilang pirmahan ang waiver. Waiver? Delikado ang operasyong ito. Kapag may nangyari sa operasyon, ayo ang mananagot, walang kinalaman si Director Su. dapat nilang pirmahan ang waiver. Mukhang matitigas ang ulo nila, kailangang pirmahan. Hindi pwede. Kapag may nangyari kay Feifei, Pumayag akong mag-operasyon. Dahil sa kasuklam-suklam ninyong ugali. At mahina ang katawan ng tatay ko, hindi niya kaya ang stress. Kung hindi ninyo pipirmahan, Hindi ako mag-operasyon. sana hindi nakita ng tatay ko ang live. Sana hindi siya magalit. Maubusan na tayo ng oras, pirmahan na. May save na ba si Fifi? Chuming Yuan, Hindi ka ba natatakot? Pirmahan mo ang waiver. sinadya kong may mangyari sa kabit ninyo. Kahit na pumirma ako ng waiver. Hindi kami ng nanay ko palalampasin ka. Ang yabang mo pa, Medyo excited na ako. na makita kang mawalan ng anak at mabaliw sa despair. Dian Zhao, pakitingnan mo muna ito. Ang loko-loko. Baka may balak siyang masama. aktingan lang ba lahat ito? Plano lang niya lahat ito. Ang layunin ay para lehitimong mapatay ang apo ko. Director Su. Dumating ka rin, muntik nang hindi makalagpas ang pasyente. Ano, Bea? Putulan kita ng kamay mong walang kwenta. Anak, sila ang may kasalanan kay nanay. Nangangako ako na magiging tapat ako sa propesyon ng medisina. Ibubuhos ko ang sarili ko para sa kalusugan at kapakanan ng sangkatauhan, igagalang ko ang buhay. Ipagtatanggol ko ang dignidad at karapatan ng mga pasyente. Gagamitin ko ang aking kaalaman at kakayahan. Para maibigay ang pinakamahusay na serbisyong medikal sa mga pasyente. Ikaf. Ayoko.
Hindi ko alam kung mapoprotektahan pa ang bata. Kung hindi man, Hindi ba ito operasyon para sa bata? Bakit ka nagmamadali? kailangan kong ihanda ang pinakamalalang posibilidad, timbangin ang mga pros at cons. Si Suran kasi mayaman. At anak pa ng Shen Yuan Group. Hindi na tulad ng dati, general manager ka na ngayon. Hindi problema ang pera, ang pinakamahalaga ngayon ay magkaroon ng tagapagmana. Tama ka, alis na ako sa Su family. Tiyak na magiging matagumpay ako, si Fifi bata at maganda. Pwede pang magkaanak. Tungkol kay Suran, oras na para iwanan siya. Tama ang ginagawa mo. Kung gusto niyang gamitin lang ang asawa niya, tapos itatapon lang. Huwag kang mag-alala, walang magandang kapalaran ang mga gago. Ang taas ng engagement sa Live ngayon. Hindi ako naniniwalang kukunin pa siya ng kumpanya, magiging matagumpay. You. Hindi ko alam kung ano na ang nangyayari sa operating room. Nagbibet ang mga netizen ngayon, labas na. Kumusta? Naprotektahan ba ang bata? Ang galing talaga ni Director Su. Dapat mong pasalamatan siya ng maayos. Tingnan mo si Director Su, pagod na pagod hanggang ngayon hindi pa rin nakakabawi. Na-save talaga? Mabuti naman. Ay apo kao ay. Oy Director Su, okay ka lang? Okay lang ako, ay. Director. Patayin na ang live stream. Tignan mo, patayin ang Live. Lumampas na sa 1 milyon ang viewers sa Live. Salamat sa inyong pagmamalasakit. Nakakahiya sa inyo. Pero ito ay live stream para sa academic exchange. Ayokong gamitin ang public resources para sa personal kong problema. Talagang patayin na? Gusto ko pa makita ang katapusan ng lalaking shader at kabit. Ako'y isang retiradong paparazzi, kung interesado kayo. Handang-handa akong bumalik. Maaming netizens ang nag-aalala sa'yo. Gusto nilang ipagtanggol ka. Ganito na lang. Director Su, pag alis mo sa ospital, saka natin patayin ang Live. Direktor Su. Gusto kong itanong para sa mga netizens. Magdi, divorce ba kayo ni Chuming Yuan? Dahil sa nangyari ngayon, siguradong. Una, mahalin ang buhay, layuan ang shader, asikasuhin ang papeles. Palayazin zila. Zupot ado. Buti na lang may ibang doktor na nakatabi. Kaya hindi nagawa ni Suran ang masama sa akin at sa anak ko. Sa susunod na buwan, dapat tigilan ninyong dalawa ang kalokohan. Dapat ligtas na may silang ang aking apo. Opo, Nay. Bakit ka nandito? Sa sitwasyong ito, pag-usapan natin ang divorce. Pwede kang makipag-divorce sa akin. Pero dapat walang kang makuhang kahit ano. Ano? Malabo ba? Walang kang makukuha. Impossible. Ikaw ang nag-cheat, Chuming Yuan. Kaya ikaw ang dapat umalis ng walang dala. Kahit doktor ka. Ako ang general manager, 10 beses ang sweldo ko sa'yo. Ako ang nagpapasweldo. Tama ang anak ko. Yang pera mo, pambayad na lang sa amin. Pinakasalan ka naming walang silbi. Huwag kayong masyadong mapang-api. At ikaw, paano mo nakuha yung posisyon mong general manager? Dahil sa akin, sa tatay ko. Anong meron sa tatay mo? Kahit umalis ako sa kumpanya ng tatay mo, kaya kong mabuhay kahit saan. Malapit ng mga anak si Fifi. Ibibigay ko ang lahat ng maganda sa anak ko. Lahat ng pera ay para sa anak ko, wala kang makukuha. Kahit gusto mong palabasin akong walang dala-dala. Hindi ganoon ang desisyon ng korte, huwag kang mangarap. Kaya binabalaan kita. Kung hindi ka alis ng walang daladala, gagawin ko ang lahat para maparusahan ka. Ano ang ibig mong sabihin? Ngayon na grabe ang tensyon sa pagitan ng doktor at pasyente, ipapakalat ko. Na isa kang walang kwentang doktor. Isang operasyon ay hindi sapat, kaya napilitan si Faye na sumailalim sa pangalawang operasyon. Maayos naman siya. Kung ipapadulas ko siya para mawala ang bata. At isisi sa iyo ang lahat. Isa kang gago. Mahal mo ang batang ito, di ba? Ganito ka pala magmahal. Mawala man ang bata, pwede pa ulit magbuntis, hindi katulad mo si Faye. Kaya niyang magkaanak, Denny.
Mas mabuti pang umalis ka ng walang daladala, huwag mo kaming pilitin. Baka maging sunog-sunog ang lahat. Sunog-sunog ang lahat. Bakit niyo akalaing pag nawala ang bata? At isisi sa akin ay sapat na? Dahil lang mahilig ang mga netizens ngayon sa chismis at paninira. Sino pa ang maghahanap ng katotohanan? Maniniwala lang sila sa kung ano ang sabihin namin. Maniniwala lang sila sa amin na mga biktima. Na ano? Sayang. Mabibigo ang mga balak niyo. Talagang hindi ka matututo hanggat hindi ka nasusugatan. 3 henerasyon kaming isa ang lahi. Sino ang maniniwalang papatayin ko ang sarili kong anak? Para lang mapahamak ka? Nano, Tama, matalino talaga ang anak ko, Amy. Grabe ang kapal na mukha mo. Sige, ituloy mo lang. Nirecord ka ulat. Kailangan kitang paalalahanan. Manipis ang endometrium ni Songfi. Kung mawala ang batang ito, baka mahirapan na siyang magbuntis ulit. bata pa si Song Fei, huwag mo akong takutin. Tanungin mo na lang si Songfei tungkol dito. Marami ka na yatang naipapalaglag noon, di ba? Kasinungalingan. Suran, napakasama mo, maniwala ka sa akin. Ikaw ang una at tanging lalaki sa buhay ko. Paano ako nagkapalaglag? Suran, huwag mong siraan si Faye. 10 taon ka nang hindi nagkakaanak. Mukhang noong bata ka pa, ginago ka na ng mga lalaki. Ang tatanga at tatalino nyo, kung ayaw nyong maniwala, bahala kayo. Sige, hintayin natin ang mangyayari. Baka mamaya may makulong, may mawala ng bata. At ikaw, sa huli, wala man lang mag-aalaga sa'yo hanggang sa huling sandali. Binigyan na kita ng pagkakataon, tignan natin. Ang babaeng ito. Ma, nakita ko ang live stream. Eh si Papa? Okay ba siya? Ran, ito lahat paborito mong pagkain. Salamat, Ma. Pa, sigurado ka bang talagang okay ka lang? Okay na okay. Matagal ko nang ayaw sa gago na yon. Mas mabuti pang hiwalay kayo. Ang ibig sabihin ng papa mo ay itong si Chuminyuan. Walang konsensya. Ang bahay na tinitirhan mo ngayon, binili rin yan ng papa mo para sa'yo noon. Pati trabaho niya, binigay ng papa mo. Ma, Pa. Pasensya na, dati akong masyadong walang muwang. Ran, huwag kang mag-alala. Bukas pagpunta ni Chuminyuan sa kumpanya. Papatulan ka o Zia? Tara, kain na. Tara na, kain na, tara na. Oras ng trabaho, nagkukwentuhan pa kayo. Bumalik sa inyong mga pwesto. Ha? Anong kayabang-yabang? Anong kaya mo? Anong nangyari sa'yo? Mga bro, latest update. Ang gago na to. Pumasok pa sa trabaho. Dapat talaga siyang tanggalin ni President Su. Para ipagtanggol ang anak niya. Tinawag ka ni President Su sa kanyang opisina. Tara na. Nasabi na kaya ni Suran lahat sa kanyang ama? President Su, huwag mo akong tawaging ganyan, nakakadiri. Tanggal ka na. Ayusin mo na ang gamit mo at umalis ka na. Yes, deserve niya. Natanggal na ang lalaking taksil. May mukha ka pang banggitin ang anak ko? Kung si Ranran lang sana ang naging general manager ng Shenji. Pero ngayon, tinanggal lang namin ang basurang hindi naman dapat narito. Nilinis na namin. Sa loob ng 10 taon, wala ba akong naitulong sa Shenye? Kung wala ako, ganoon ba kaganda ang kumpanya? Lumabas ka na. Tanggalin mo lang ako, sasabihin ko sa'yo. Ang mawala ako ay kawalan lang ng Shenye. Mukhang may nakahanda ka ng lilipatan.
Marami ng kumpanya ang gustong kumuha sa akin. Sa sandaling ito na nananatili pa ako sa Shenyang. Ambisyoso ka at mayabang. Hintayin ko ang katatawanan mo. Sang-ayon ako na tanggalin siya. Pag-usapan natin ang separation pay. 0 taon akong nagtrabaho sa kumpanya. Ayon sa labor code, dapat mong bayaran ako ng 11 buwan na sahod. Ibig sabihin, 2 milyon. Kapag nakuha ko ang bayad, alis na ako agad. Naku po, grabe ang kakapal na mukha. Humihingi pa ng bayad. Talagang walang hiya. Ginago mo ang anak ko. Tapos manghihingi ka pa ng 2 milyon sa akin. Kung hindi mo ibibigay, hindi ako alis. Ayaw mo rin namang mapunta sa korte ang kumpanya, di ba? Mas mabuti pang isend mo na lang agad ang 2 milyon sa account ko. Maganda na lang tayong maghiwalay ng maayos. Kung hindi, lalabas ako. Sasabihin kong nagtatago ng buwis ang Sheng Yuan. Bilang general manager, tiyak babagsak ang stocks ninyo. Gusto mo pa ba akong kalabanin? Chairman, okay lang pa BAKO? Sabihin mo sa security na palayasin itong tao. Ziga. Emgatol, grabe ang galit KO. Ang yabang, gusto ko siyang suntukin. Na, record KO na. Papasikat KO siya. Ano ba kayo? Bitawan mo ako. Tanggal ka na. Hindi ka dapat nandito. Okay lang tanggalin ako, basta bayaran ako. 0 taon akong nagtrabaho. Dapat bayaran ako ng 2 milyon. Wala kang makukuhang sentimo. Kung ayaw mong magbayad, okay lang. Kakasuhan ko ang kumpanya. Ipapakita ko sa lahat ang mga kalokohan nyo. Sige, magsampa ka ng kaso. Sige, palayasin na yang gago. Bitawan nyo ako. Hindi ko kaya dito. Marami pang kumpanyang kukuha sa akin. Tatawagan ko na ang susunod kong trabaho. Lilipat ako sa victory class. Hoy, Manager Wang, hindi ba't gusto mo akong kunin noong nakaraang buwan? Nagdesisyon na ako eh. Pasensya na. Hindi ka kasya sa aming kumpanya. Kagabi, buong gabi akong pinagalitan ng asawa ko dahil sa iyo. Kung papayag akong tanggapin ka, hindi lang asawa ko. Patay ako sa milyon-milyong netizens. Ano ba nangyayari? Hindi pwede. Hello, hindi makontakt ang tinatawagan. Paki-3 ulit mamaya. Walang kumpanyang kukuha sa kanya. Ang tinatawagan ay hindi makontak. Ikaw ang may pakana nito. Akala mo makakontrol mo ako. Wala kang silbi. Ang tinatawagan. Hindi makontakt ang tinatawagan. Haha. Nanay ni Ranran, Tingnan Montag si Chu Ming Yuan. Talagang deserve niya yan. Hindi ko inakalang ganito karami ang manonood sa isang maliit na live stream lang. Ang daming tao. Nasa number 1 na sa trending. Ngayon, lahat ng netizens nakatingin sa kanya. Sasamahan ka namin, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Nga pala ma, uuwi muna ako mamaya. Ipapaliwanag ko sa kanila ang lahat at tapusin na ito. Samahan kita. Hindi na ma, may trabaho ka pa naman mamaya. Mauna ka na sa trabaho mo. Huwag kang mag-alala, hindi na ako papayag na apihin nila ako. Siege. Umuwi na ang anak ko. Fifi, bakit ka nandito? Ako ang nagtatawag sa kanya. Yung babaeng, yung gusto maghiwalay, di ba? Sakto, para kay Feifei ang lugar. Ming, nakita ko tong kwintas sa kwarto. Ang ganda. Suot ko na, okay lang di ba? Parang yung paborito ni Suran. Bahala na, wala naman siyang mayuuwi. Ang gamit niya, akin na yon. Ming, isang kwintas lang yan. Kung gusto ni Feifei, suotin niya. Siya ang bayani ng pamilya natin. Ma, ikaw talaga ang nagmamahal sa akin. Hindi ko naman sinabing hindi ibibigay sa kanya. Wala namang mukhang uwi si Suran. Ilang araw pa lang, nakapasok na ang kabit.
Suran, naglakas loob ka pang bumalik. Ngayong wala ka, kumpleto na ang pamilya namin. HMP. Ang kakapal ninyong mag-ina. Sinong nagpahintulot sa'yo na isuot ang kwintas ko? Ibalik mo. Ang kwintas mo, akin na ngayon. Ito lang ang naiwang alaala ng lola ko sa akin. Nagkakahalaga ng 2 milyon. Ibalik Montag. Huwag mong sigawan ang manugang ko. Natakot ang apo kao. Kahit 2 milyon yan. Ibalik mo ang kwintas. Mingyuan, tingnan mo siya. Wala ka namang maiuwi. Ano na problema kung isuot niya? Sinong nagsabi sa'yo na wala akong maiuwi? Ito ay personal kong ari-arian. Magnanakaw kayo. Hindi naman yung kwintas ang problema mo, kundi si Fifi. Ninakaw niya ang puso ko. May mukha ka pang bumalik. Ha? Hindi ka naman nagmamakaawa para makipagbalikan sa anak ko. Pinipigilan ko siya. Ngayon, siya ay isang taong walang trabaho. Ano raw? Wala ka ng trabaho. Anak, ano ang nangyari? Siya ang may gawa nito. Ang tatay niya ay chairman. Nagtutulungan silang mag-ama para sirain ako. Okay lang. Madali lang para sa akin ang maghanap ng trabaho. Ganoon ba? Bakit nung tinawagan mo si Boss Wang? Binlock ka niya? Ikaw naman, Hindi mo ba naisip na may iba pang dahilan? ang kumpanya ni Boss Wang ay mortal na kaaway ng Sheng Yuan. Imposibleng makialam si Su Yuan. Ano ba talaga ang dahilan? Xu Mingyuan, hindi lang si Boss Wang. Kahit sa ang kumpanya na gusto mong pasukan, hindi ka tatanggapin. Naniniwala ka ba, Suru? Ano ba ang ginawa mo? Sabihin mo sa akin ng malinaw. Ang tanga mo talaga. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam ang dahilan. Sa totoo lang, ang bawat kilos mo ay pinagmamasdan ni Ningning. Huwag kang makinig sa kanya. Sa kakayahan mo sa trabaho. Paano ka hindi makakahanap ng trabaho? Zinobi Azi Boswang? Aksidente lang yon. Naniniwala ako na hindi lang makakahanap ka ng trabaho, kundi magkakaroon ka pa ng promotion at aumento. Kapag nawala na ang babaeng ito, mas magiging maayos ang buhay natin. Tama ka. Umaasa pa silang mabablacklist ako sa industriya. Suran, may ganun kang kapangyarihan. Sige, kung ayaw ninyong maniwala bago tayo umalis. Ibalik mo sa akin ang kwintas ngayon. Kung hindi, magre-report ako sa pulis. Nagbabanta ka pa sa akin? Itong kwintas na ito, itatapon ko na lang sa basurahan kaysa ibigay sa iyo. Suran, huwag kang manggarap. Hindi mo makuha ang kwintas. Wala ka pang karapatang manatili dito. Hindi ka welcome dito. Hindi ba't gusto mong maghiwalay? Bakit ka pa bumalik? Bumalik ako para kunin ang mga bagay na akin. Hindi ko akalain na kayang-kaya ninyong agawin ang bahay ko. At ninakaw pa ang ari-arian ko. Kayo talaga, walang hiya. Ang mga gamit mo ay nandyan. Balak ko sanang itapon. Buti na lang at dumating ka ngayon. Suran, dalhin mo na. Huwag kang magpakamatigas. Baka nagsizizi ka na? Ayaw mo na bang maghiwalay? Baka naman gusto mong dalawa ang asawa mo? Hindi ba ninyo alam o nagkukunwari kayo hindi alam na ang bahay na ito ay akin? Anong bahay mo? Ito ay kay Ming Yuan. Mingyuan, sabihin mo sa kanya sa titulo ng bahay na ito. Sino ba talaga ang nakapangalan? 0 taon na akong nakatira dito. Ito ang bahay ko. Binili ko ang bahay na ito bago ako ikasal. Ito ay aking personal na ari-arian bago ang kasal. Ngayon, gusto ko kayong paalisin. Walang maiiwan, lumabas kayo. Kahit anong sabihin mo, hindi kami alis. Anong magagawa mo sa amin? 3 kami dito. Akala mo ikaw ang may control. Payo ko sa'yo, mag-impact ka na at umalis ka na. Huwag mong gawing masyadong nakakahiya. Mukhang gusto niyong magpakatigas ngayon. Tatawag ako ng pulis, tingnan natin ang sasabihin nila. Nga pala, yung report ng physical injury nung sinaktan niyo ako dati. Dala ko rin, sabay na nating pag-usapan ang lahat. Suran, nag-asawa naman tayo. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ang pagtawag ng pulis? Ayokang makipag-usap sa isang tulad mo. Hello, gusto kong magreklamo sa pulis. Ang tapang mong tawagan ang pulis. Puta ka. Ba't ang cellphone ko? Eto na ang cellphone mo. Ito na, naziziyahan ka na ba? Sigish, kunin mo ang gamit mo at umalis ka na. Ngayon, akin na ang kwintas mo, akin na ang asawa mo, akin na rin ang bahay. Alis ka ba? Kung hindi, tulungan kita. Tulungan kita.
Bitawan niyo ako. Huwag niyo akong bitawan. Hindi ba sikat sa internet ngayon yung lalaking gago sa ospital? Ngayon, nahanap ko ang address ng pamilya ng gago. Ako ang magbibigay ng update sa inyo. Ako ang sikat na paparazzi. Ako nga pala, ang gwapo ka uno? Hindi naman. Kaninang umaga ko lang nalaman, tinanggal sa trabaho yung gago. Kahit sino ayaw sa kanya. Chen, mahal kita. Walang hiya ka. Bitawan niyo ako. Tandaan mo, 5 araw na lang. Kung susubukan mong umalis ng walang dala, guguluhin ko ang buong pamilya mo. Isang basurang itinapon na. Huwag ka nang umasa na makakakuha ka ng bahagi. Pinalayas ba nila si Ate Xue? Zongyi, nung ginagawa mo ang mga ito. Hindi ka ba natatakot na masira ang pangalan mo? Anong ibig mong sabihin? Ang tao ang gumagawa, ang Diyos ang nakakakita. Nagkakaroon ka ng relasyon sa labas at nagkaanak pa, tapos pinalayas mo ako sa bahay. Inagaw mo ang aking mga ari-arian. Magkakabayad ka rin. Bayat? Bayat? Zan? Bakit hindi ko nakikita? Ang nakikita ko lang ay isa kang asong walang bahay. Pinalayas namin. Huwag na nating patulan. Tara na. Okay ka lang ba, Senior? Ikaw ay malugod na tinatanggap. Bagong estudyante ako mula sa healthcare program. Si Suran ay senior mo rin. Ikaw ang aking senior. Ang ganda mo pala. Salamat. Tara, dadalhin kita sa boys dorm. Hala, Senior, may boyfriend ka ba? Pwede ba ako? Tara na, junior. Ikaw si Chenrang, di ba? Nasa life ako. Okay lang ba sa no? Salamat. Hindi ko inakala na makikita pa kita pagkatapos ng ilang taon. Ako ngayon ay isang influencer, may milyon-milyong followers. Pwede bang hiramin ang cellphone mo? Anong gagawin mo? Tumawag ng pulis? Tumawag ng pulis. Inagaw ni Chuminyuan ang bahay ko. At pinalayas pa ako. At ninakaw ni Song Fei ang aking kwintas na nagkakahalaga ng 2 milyon. Tatawag ako ng pulis. Nasa live pa ako. Batiin mo ang mga netizens. Anong 2 milyon na kwintas? Ang yaman pala ni Dr. Su. Malinis ba ang pera niya? Baka naman may putong usul. Hoy, ikaw, huwag kang mainggit sa mayaman. Su, ang tatay ko ay chairman ng Shengdian Group. Ano naman ang 2 milyon na kwintas? Kamusta kayong lahat? Salamat sa suporta. Ako. O Sig, mukhang ayaw ni Iyarsu sa kamera. Patayin na natin ang Liv, hayaan nating tumawag siya ng pulis. Salamat. Hoy. Tatawag ako ng pulis. May nang-agaw ng bahay ko. At ninakaw ang aking kwintas na nagkakahalaga ng 2 milyon, ayaw ibalik. CJ. Sabi ng pulis, darating sila sa loob ng kalahating oras. Oo nga pala, nasaan ang cellphone Montag? Nga, ginamit mo ang cellphone ko para mag-login sa WeChat mo. May kalahating oras pa. Maghanap tayo ng libangan. Senior, magpatrol tayo SA Subdivision. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano hapin ang mga walang hiya, bukod sa pagtawag ng pulis. May isa pang paraan, gamitin ang lakas ng iba laban sa kanila. Hala, ano yun? Ano, Dr. Su SA Baba, ano ba nangyayari? Kumalat na to sa live noong nakaraan. Sabi nila, nagloloko asawa niya. Pinilit pa siyang operahan yung kabit. Ano? Pinatira niya yung kabi sa bahay nila? Kailan PA yun? Grabe naman yan. Dati kupal lang, ngayon kriminal na. Tara, sama-sama tayo. Anak, Sinabawan kita ng tinola, pampalakas. salamat, ne. Sino kaya yon, ganitong oras? May kumakatok. Baka yung putang inang yon bumalik? Tignan ko nga. Naku, ano ba yan?
Hindi mo ba nakikita naglilinis ako? Netapan emo yung timba kao. Bulag ka ba? Ganyan talaga. Ano ba yung doorbell? Ano nangyari, Mingyu? Bakit ganito ka? Mingyu, naku. Pasensya na, matanda na kasi, malilimutin. Malabo na mata kao, gago ka. Zinadia Montag, yan. Matandang walang kwenta. Oo, Zinadia kao. Ano, gusto mo akong sundukin? Hayop na yan, sabihin ko sa'yo. Mabibiyak din yan ng kidlat. Binuhusan ko ng malamig na tubig para matuto siyang maging tao. Matandang salbahe ka. Dati ka upia, yang ayafes ayo. Ano, nananakit ka na matanda? Matanda din ako. Siya naman ng una. Bakit hindi siya sa iba ng gulo? Dahil kasalanan ng anak mo. Dapat lang sa inyo. Pamilya ng trader. Trader, bakit kayo nanggugulo sa amin? Nanggugulo kayo. Tatawag ako ng pulis. Ito ay usapin sa loob ng subdivision. Kabit ka lang, wala kang karapatang magsalita. Kapit. Paano ka pinalaki ng magulang mo? Kung ako zila, papatayin kita. Kahihiyan ka. Patayin mo siya, kabit ka. Kapit. Lahat kayo kapit. Matandang walang kwenta. Matandang bruha ka. Sana mamatay kayong lahat. Matandang bruha. Walong haya. Pway. Mingyue, paano nila nalaman? Siyempre si Suran nagsabi sa kanila. Tiyak si Suran ang nag-utos sa inyo, di ba? Suran, putang ina mong babeng yan. Ikaw ang may kasalanan, tapos humingi ka pa ng tulong. Kayong mga walang hiya. Sila ay nagtatanggol lang. Ipaglaban ninyo ako. Dr. Su, nandito kami para sa'yo. Kami ang sasalo. Si Dr. Sulang, yan. Tutulungan ka naming palayasin ang mga vampirang to. Palayasin ang mga walang hiya. Suran, maliit na bagay lang to, bakit pinapalaki mo? Maliit? Bahay ito ah. Kwintas na nagkakahalaga ng 2 milyon. Suran, bahay ito ng anak ko. Kwintas na manugang ko, anong kinalaman mo? Eh may bahay ka naman, hindi naman kayo naghihirap. Bakit ako pa ang pinag-initan mo? Ikaw ang nambabae. Bakit ako ang dapat magparaya? Pwey, Mga trader. Bulag kat trader Karin. dapat hindi pinagkakalat ang kahihiyan ng pamilya. Pasok at palisin sila. Ay, ang kapal talaga ng mukha. Hindi lang ng babae, kundi ng agaw pa ng bahay. Keong goen. Tako naman sismis? Oon ga. Tama. Palayasin sila. Huwag niyong sirain ang subdivision namin. Palayazin. Layas. Layas. Tama na kayo. Ito ay problema ng pamilya namin. Anong pakialam nyo? Nga, huwag kayong makialam sa hindi niyo problema. Hindi na ito simpleng problema ng pamilya. Ito ay masamang impluensya sa buong subdivision. Tama. Kasama kayong mga salot. Nahihiya ako sa hangin na hinihinga natin. Ay, expose sila. Kunin ang phone. I expose sila. Ano ginagawa niyo? Hindi dapat kinukunan. Ziga kong kukunan. Kunin. Bawal, lahat sila ng babati ko sa akin. Anong kinukunan mo? Iputok mo yan. Alam ka una. Si Suran ang may pakana nito para siraan kami. Samantalang nakalive sila ngayon. Pwede nating siraan si Suran at kunin ang bahay. Suran, dati pinoprotektahan namin ang dignidad mo. Pagbukas ko ng live, eto na naman sila. Kakapalayas lang kay Dr. Su. Ano pa kaya ang gagawin nila? Ay, kawalan ng hustisya. Walang hustisya. Ang pamilya Chu ay marangal at matino. Kasalanan naming napasok ang babaeng ito sa aming pamilya. Ay, hindi lang siya ng babae. Dinala pa ang kabit dito. Ay, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Suran, babaeng hindi kayang magkaanak. Humingi ka ng ari-arian ng pamilya Chu. Papatayin kita. Hindi ko na kaya. Ang anak ko ay sa kanya. Lahat ito dahil kay Suran na ng agaw ng asawa ko. Kakadating ko lang sa bahay ng Chu. Suran, ikaw ang unang nagtaksil. Pinag-isipan ko ang 10 taon nating pagsasama. Hindi ko sinabi sa harap ng lahat, pero ikaw. Dinala mo pa ang lalaking iyon sa harap ko. Hindi ko na kaya, sobrang disappointed ako. Ang galing ko umarte, siguradong maniniwala sila. Iyan Suran, babaeng walang hiya, hintayin mo ang paghihiganti ko. Mga sinungaling kayo. Ang sakit ng tiyan ko, siguradong dahil sa kanila. Suan.
Nang akit ng asawa ng iba, gusto mo pang saktan ang anak nila. Dapat ibigay sa kanila ang bahay na ito. Matanda na talaga ang nanay ko, ang galing. Ngayon, hindi na makakalabas si Suran at ang lalaking yon. Kahit anong gawin nila. Kunin Montag, ayan, ayan. Tatakas kayo? Bakit ganito ang reaksyon ninyo? Dapat Suran ang murahin nyo. Suran, ano piabeng gusto Montag? Ninakaw mo na ang asawa ko. Bakit hindi mo pa rin kami tigilan? Pakios up. Tigilan mo na kami, pakiusap. Suran, gagawin kitang hindi makapagsalita. Babeng val anggia, ngayon lang kita papatayin. Tingnan ninyo ito, mga kasama, aray. Patayin na kami ng babaeng ito. Aray, tulungan ninyo ako. Bakit ganito ang nangyari, aray? Ikaw ang may kasalanan nito. Aray, hindi na ako mabubuhay. Hahaha, asawa, halika't tingnan mo ito. Ang mga ito ay mga tangang artista, nakakatawa. Hahaha, hindi lang balief, tanga PA. Paano naging ganito katanga ang tao? Grabe ang simula. Mga hinayupak talaga. Ano ba to, parang may mali. Baka hindi maganda ang acting namin. Aray, hindi na ako mabubuhay, dumating na ang pulis. AME, Suran, dumating na ang pulis, tapos ka na. Sino ang tumawag ng pulis? Ako ang tumawag. 3 silang pumasok sa bahay ko nang walang permiso. At ninakaw ang malaking halaga ng ari-arian ko. Hoy, pulis, huwag kayong maniwala sa kanya. Anak ko ang asawa niya, pamilya kami. Ako ang legal na asawa niya ngayon. Ang bahay na ito ay bahagi rin ng akin, pero nagtaksil ang asawa ko. Gusto niya akong saktan ngayon. Lahat tayo ay saksi. Pulis, kami ay inosente. Siya ang magnanakaw na sumisigaw na magnanakaw. Lahat ay makakapagpatunay para sa amin. Pulis, kanina lang niya ako sinaktan. Nagmakaawa na ako sa kanya, ayaw pa rin niyang tumigil. Tama na, tigilan nyo na. Ikaw ang magsalita. Suran, huwag kang magsalita ng walang basihan. Maraming saksi ang nakatingin. Nandito PA kami, nagbabanta ka PA. Pulis, kinuha nila ang bahay ko. Inagaw nila ang aking mga ari-arian at pinalayas ako. Ganito ba ang nangyari? Inosente kami, pulis, siya ang nangangaliwa. At dinala pa ang kanyang kabit para maggulo. Lahat tayo ay saksi. Pwede tayong mag-usap ng maayos. Legal na mag-asawa pa rin kami ngayon. Dinala pa niya ang kanyang kabit para tumira dito. Paano ako papayag? Kami ang biktima. Kabit ba ang pumasok o ang kabit? Anong nangyari? Paano ko malalaman? Pero nalinlang din ng Suran na putang ina ang pulis. Putang ina, minamaliit ko lang ang putang inang ito. Pulis, kami ang biktima. Kanina lang ay nagmakaawa na ako sa kanya. Hindi kita tinatanong, magpatuloy ka. Pulis, mayroon akong kwintas na nagkakahalaga ng 2 milyon. Kinuha niya, nasa liig niya ngayon, ayaw niyang ibalik. Ito ay akin. Ang iligal na pag-angkin ng ari-arian ng iba ay may parusa. Mayroon ka bang resibo? Paano mo patutunayan na iyo ito? Kung hindi mo masasabi, maghanda kang makulong. Ibalik mo na ngayon. Kunin mo ngayon at ibalik mo ng may respeto. At humingi ka ng tawad. Pulis, nakita niyo ba? Ganito niya ako inapi. Kung ayaw mong kunin, samahan mo kami sa presinto. Buntes ako. Pasensya na, nagkamali ako. Ano ang sinabi mo? Lakasan mo, hindi ko marinig. Sobra na, pasensya na, nagkamali ako. Ganito dapat. At kayong dalawa, umuwi na kayo at mag-ayos ng gamit. Lumayas kayo. Ayokong may bakas kayo sa aking bahay. Anak. Anak.
Ang mga pulis ay nasa panig ni Suran. Ano ang dapat nating gawin? Umalis muna tayo, may pagkakataon pa tayo para paghandaan siya. Hala, tara na tayo. Ang sarap sa pakiramdam, ang pangatlong baliw ay nahuli na. Dapat noon pa ginawa ito, masyado tayong mabait. Dapat silang tatlong magkakasama ang managot, nakakaginhawa. Huwag ka nang muling tatapak sa aming bahay. Hintayin mo ako. May hawak akong sikreto ng St. Yuan Group. Gagawin kong masira ang pangalan nyo. Sisi. Inaabangan ko kung sino ang masisira ang pangalan. Ang putang inang si Sunran ay nagreklamo sa pulis. Ming Yuan, saan tayo pupuntan ngayon? Baka pwede muna tayong umupa ng bahay. Ayoko nang umupa, nakakahiya. E di sa hotel muna tayo, humanap tayo ng murang pwedeng tirhan. SA5, Star Hotel ako titira. Buntis ako ngayon at kanina sa harap ng bahay ninyo. Ang hiya ko, dapat mo akong bayaran. Napakahirap ng sitwasyon ko ngayon. Ano ang tingin mo sa kanila? Ano ba yan, tara na sa hotel. Huwag tayong magpahiya sa kalye. Hindi, kailangan kong humingi ng tulong sa tatay ko. Binalacklist ako ng tatay ko. Ma, bakit ako binalacklist ng tatay ko sa WeChat? Huwag mo na kaming tawagan sa hinaharap. Wala kaming anak na katulad mo. Nakakahiya. Ano ba ang ibig mong sabihin? Anak naman ako ninyo. Ano ba ang nagkakao? May mukha ka pang magsalita. Ngayon ay hindi na kami makalabas ng tatay mo. Huwag ka nang bumalik dito. Xiao Chen, ano ang nangyari? Bakit ayaw na akong kilalanin ng mga magulang ko? Ayaw ka nang kilalanin ng mga magulang mo? Bakit naman? Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay hindi maaring makontak sa ngayon. Mangyaring subukan muli mamaya. Ano na naman ang problema mo? Mukha kang galit na galit. Kayong dalawa. Noon ay sinasabi ninyong kukunin ako. Ngayon ay hindi man lang kayo sumasagot ng tawag, saan na ako magtatrabaho. Sinasabi pa ng mga magulang ko na puputulin nila ang relasyon namin. Hindi nila ako pinapapasok sa bahay. Nakakapagtaka. Ano ba ang malas na ito? Ming Yuan, samahan mo muna ako sa bahay. Napakagaling mo. Kapag nakita ka ng mga magulang ko, bilang magiging manugang. Tiyak na hindi na ako magagalit ng ganyan, okay? Tamang-tama para magbago ng mood. Sige nanga. Sa wakas, may papakilala ko ng maayos sa mga magulang ko. Bakit ka pumunta? Sinabi ko nang huwag kang babalik. Nanay, bahay ko to. Bakit hindi ako pwedeng bumalik? Tita, ako po ang boyfriend ni Fifi. Ito po ang konting pasalubong ko. Hindi namin kailangan ang mga dala mo. Umalis ka. Lumabas ka. Lumabas ka nga. Nanay, unang beses ko lang dinala ang boyfriend ko dito. Ganito ba ang pagtrato mo sa kanya? May mukha ka pang bumalik. Nahihiya ang buong barangay sa'yo. Hindi lang naging kabit, pinagmamalupitan pa ang tunay na asawa. Talagang kinain ng aso ang konsensya mo. Hay naku, may ganitong babae pa kayo. Hindi pa kayo umalis. Ang apelyido ng pamilya Song ay nababoy dahil sa'yo. Walang hiya. Hoy mga tao, dinala ng kabit ang lalaking traitor para makilala ang magulang. Talagang walang hiya. Talagan nga. Ano ba talaga ang nangyayari? Zia talaga. Sobrang hindi makataw. Talagang cheetah tong lalaki. Hay naku, itong kabit talaga. May lakas pa ng loob na bumalik. Ayoko na, umalis na kayo. Tita, baka may misunderstanding tayo. Pwede bang pumasok muna tayo para mag-usap? Gusto mo pang pumasok sa bahay namin? Dahil wala kang hiya. Diretsohin ko na, may asawa ka pa sa bahay. Chater. Tita, misunderstanding lang po ito. Talagang sisuran ang may gawa nito, ang babaeng yon. Misunderstanding? Eh di sumama ka sa akin sa civil registry para i-check. Kung kasal ka na, nanay, ano naman kung kasal siya? Magdidiwal na siya. Kasal na siya sa iba. Sabi namin, simula sa pool, hindi ka namin pinabayaan. Bakit naging ganito ka?
Nanggugulo ka sa pamilya ng iba. Nakakahiya talaga. Umalis ka na rin. Kung hindi, pag nalaman ng tatay mo, papatayin ka niya. Nanay, general manager siya ng malaking kumpanya. Milyon ang kita. At hindi nagdadamot sa akin. Saan pa ako makakahanap ng ganyang lalaki? Ikaw, may mukha ka pang banggitin ng tatay. Tatay, sinaktan Montag ako. Anong masama sa pagsampal sa'yo? Gusto ko pang patayin ka. Tito, tita, misunderstanding lang po ito. Ako si Suran, matagal na kaming hindi nagkakasundo. At may kabit pa siya. Ako at si Fifi ang tunay na nagmamahalan. Huwag po kayong padala sa panlilinlang ni Suran. Espesyalista siya sa pagpapagulo. Walong haya. Ikaw, lalaking 30 anyos na may pamilya. Paano mo nasabi ang ganyang salita? Sophie, kung ituturing mo pa rin kaming magulang mo, ngayon din, ipa-abort mo ang bata. Ano? Tama ang sinabi ng tatay mo, ipa-abort mo na ang bata. Kung hindi, hindi na tayo makakaharap sa iba. Hindi pwede. Ang nasa tiyan niya ay apo niyo rin. Apo? Paano namin ituturing na apo ang isang anak sa labas? Hindi papayag ang mga ninuno ng pamilya Song. Nanay, tatay, Mas naniniwala pa kayo kay Suran, isang estranghero. Kaysa sa akin, kayo ang tunay kong magulang. Pinipilit niyo akong ipa-abort ang bata. Kung ayaw mo, ngayon din, puputulin natin ang relasyon natin bilang mag-ama. Ang galing talaga ng mga pakana ni Suran. Paano niya nagawa na linlangin ang mga magulang ko? Buti pa ang matandang mag-asawang ito, may pangunawa. Sayang, nagkaroon ng ganitong anak na walang kwenta. Magtuluyan na lang ang kabit at lalaking manloloko. Putol ang relasyon. Eddie Putol. Putol na. Naniniwala ako na bibigyan ako ni Ming Yui ng kaligayahan. Sa araw na yumaman siya, pagsisisihan ninyo ito. Kung sasama ka sa kanya, tatawanan ka ng lahat. Ming Yue. Tara na. CJ, Hoy, Mister, okay ka lang? Malas ng pamilya. Malas talaga ng pamilya. tama na, huwag ka nang umiyak. Pinahiya kita, ay naku. Hindi ko inakala na ganun kagaling ang mga pakana ni Suran. Ming Yue, ikaf na lang ang meron akong gayon. Tulungan mo akong maghiganti. Si. Hindi pa ako nakakapagpasalamat ng maayos sa huling pangyayari. Ako na ang bahala sa pagkain ngayon. Huwag kang mag-alala, may gusto rin akong itanong sa iyo. Ano yun, ate? Pwede pa bang manganak ang babae sa edad na 55? 55 taong gulang na ang girlfriend mo. May sugar mommy ka? Hindi. Ang nanay ko ang tinutukoy ko. Wala akong girlfriend o anak, di ba? Lagi akong sinasabihan ng nanay ko na magiging patay na ang kan namin. Kaya naisip ko, bakit hindi na lang siya ang magsumikap at gumawa ng panibagong anak? Anong nangyari sa iyo? May sakit ka ba? Ako. Buntis ako. Ano? Alam ba ng lalaking manloloko? Hindi ko pa nasasabi sa kanya, pero hindi na kailangan ngayon. Handa ba sa Suran yun? Baka talagang kabit niya yung nasa tabi. Sabi ko na nga ba, walang taong tutulong ng walang dahilan. Ay, ito pala yung manyak at kabit. Suran, ikaw yung nakaliwa, tapos ikaw pa yung may ganang magsalita. Nangaliwa ako. Mas bata ako SIO, mas gwapo PA. Buti na lang at nakaligtas si ate. DIBA ate? Suran, talaga namang malandi ka. Ikaw yung unang nangaliwa, tapos ikaw pa yung may ganang magalit. Malandi ka. Nagmamadali kang humanap ng lalaki. Kahit yung lumako, tinanggap mo pa. Bakit? Nasaktan KBA? Kadiri ka talaga. Nung andiyan ka, di mo pinahalagahan. Ngayon, may bago na si ate. Bigla akong nagsisisi. Nagsisisi ako na di ko siya iniwan ng mas maaga. 10 taon kitang pinagsilbihan, ginawa kitang alila. Anong pinagsisisihan mo sa 10 taon? Nagsisisi ako na di kita iniwan noon pa. Dapat noon pa kita iniwan. Baka may anak na ako ngayon. 10 taon, wala kang naipunda. Pinagtatawanan ako ng mga tao, sinasabing magiging lahi ng mga Chu. Sigurado ka bang di ako magkakaanak? 100% sigurado. Kung talagang buntis ka sa akin, nakaliwa pa ba ako? Lahat ng to, kasalanan mo. Kahit nabuntis ako sa iyo. Mangangaliwa ka pa rin. Mabubuntis ka ba? Pangarap lang yan. Pangarap lang. Hindi naman sigurado yan.
Imposible yan. Ngayong nagkita tayo, ibibigay ko na sa'yo yung divorce papers. Ayoko nang patagalin pa yung paghihiwalay natin. Pero yung pag-alis ng walang dala, hindi mangyari yan. Hindi kita pinakikiusapan. Ito na yung huling babala ko sa'yo. Gawin mo ang gusto mo, wala akong takot. Talagang di ka matututo hanggat di mo nararanasan ang hirap. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang itsura ng cyberbullying. Sana kayanin mo, baka mamatay ka sa sobrang stress. Mas dapat kayong mag-ingat, baka kayo ang masunog. Hintayin nating makalimutan. Ang naive mo. Fifi. Tara. Ate, ano ang plano Montag? Di ko alam. Pero ang anak ko, hindi kailangan ng amang hayop na tulad mo. Ano sa tingin mo sa akin? Gusto ko rin ng mga bata. Hindi ba't gusto ng nanay ko ng apo? Kung ipapanganak mo ang bata, Hindi ako mag-atubiling sabihin na akin ito. Pero wala. Pero sakto lang, may ama ang anak mo. at makakapagbigay din ako ng kasagutan sa pamilya. Pero kung malaman ni Chuming Yuan, baka mamatay sa galit. Dahil tatawagin akong ama ng kanyang anak. Mingyue, bakit emaw ako dinala rito? Fifi. Kung ayaw niyang umalis ng walang dala, kailangan nating gawing malaki ang issue. At takutin siya. Ibig mong sabihin, ipapa-abort ko ang bata. At isisikaisuran na nagkamali siya sa operasyon. Yan lang ang paraan. Para pilitin ang putang iyan na isuko ang ari-arian. Kapag may pera na ako, mas mapapahalagahan kita. Pero sinabi ni Suan noong nakaraan, kung magpa-abort ako ulit, baka mahirapan na akong magbuntis. Pero sabi niya, kahit ilang taon pa, pwede. Sabi niya rin, ilang beses ka na nagpa-abort. Hindi, ang ibig kong sabihin, pwede bang magkunwari tayong nagpa-abort? Huwag totohanan. Profesional siyang doktor, paano magkukunwari? Fifi. Kung mawala ang bata, pwede tayong magkaroon ulit. Hindi katulad ni Swan. Hindi siya makakapagpuntis. Sinabi rin ng mga magulang mo na ipa-abort mo ang batang ito. Sa ganitong paraan, malulutas natin ang dalawang problema. Kaya ibig mong sabihin, ako ang Itutulak kita. Mawawala ang bata. Hindi mo ako sisishin, di ba? Hindi kita zizisin. kasalanan lahat ito ni Suran na puta. Dahil ayaw niyang umalis ng walang dala, kaya tayo napunta sa ganito. Suran, putang ina mo, lumabas ka at bayaran mo ang buhay ng apo ko. Lumabas ka ngayon din. Lumabas ka! 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 Dogo sa dugo. Dogo sa dugo. Dogo sa dugo. Ano ba kayo? Nakakaabala kayo sa pahinga ng mga pasyente. Huwag kayong magtanggol sa mamamatay tao na si Suran. Dali-dali mo siyang ibigay. Ibigay mo. Ibigay mo. Ibigay mo. Ibigay mo. Suran. Handa ako ngayon. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Mas mabuting sumunod ka sa lahat ng gusto ko. Kung hindi, ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bastos. Talaga? Sige, subukan mo. Hintayin Montag lang ako. Pagbayarin ang pumatay. 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 Mga kababayan, ako ay isang inang nawalan ng anak. Ako ang may kasalanan. Si Suran, ang punong doktor ng Departamento ng Obstetrics sa Provincial Hospital. Ong aking opo.
Hindi ka o man lang nakita. Lahat ito ay dahil sa babaeng Suran na iyan. Anak, paano kung hindi ito magtagumpay? Nay, huwag kang mag-alala. Ang ganitong uri ng reklamo ay may mataas na kredibilidad. At saka, palaging may tensyon sa pagitan ng doktor at pasyente. Lahat ay natural na maaawa sa mga buntis na mahihina. Hindi ko inakalang maraming tao ang magiging interesado. Gaya ng inaasahan ko sa pagkakataong ito. Dapat nating ibagsak si Suran at ang Shenyun Group. Ang mga detalye ay nasa aking homepage. Si Suran ay hindi magaling na doktor at may masamang intensyon. Nakikiusap kami sa publiko at sa mga otoridad na tulungan kami. Alisin ang mga walang pusong doktor tulad ni Suran na walang pakialam sa buhay ng tao. Honey, tingnan mo, nagli-live din ang kabit. Mukhang talagang nag-miscarriage siya. Dahil lang ayaw ni Iyarsu na walang makuha siya sa paghihiwalay. Desperado na sila. Kahit ang hayop ay hindi pumapatay ng sariling anak. Paano sila naging ganito kalupit? Ang kapal ng mukha. Ginagamit pa tayong mga netizen bilang sandata. Alam na natin ang buong kwento. At naglakas loob pa silang mag-live. Tamang-tama, pwede na nating siraan ang babaeng ito sa live. Nag-live para siraan ang ating binibini. Tayo ang magtatanggol sa kanya. Mabuti na lang, kanina pa tayo naghahanap ng paraan para siraan siya. Ngayon, kusa na siyang dumating. Gutom na ang aking keyboard. May mukha ka pang lumabas. Nag-miscarriage ka. Tazov, huwag mong idamay si Iyar Zhao. Walang hiya kang kabit. Nakakadiri. Nakakadiri. Paano nangyari ito? Tek, bakit lahat ng netizen ay minumura si Fifi? Uunga, hindi ba dapat si Suran ang minumura? Noong huli, hindi ka pa natuto sa palo ng tatay mo. Dapat mas marami pa siyang palo sa iyo. Bakit ninyo ako lahat inawe? Hindi ito tama. May nagpapakalat ng chismis. Tiyak na mga bayad na trolls ni Suran ang tatay niya. Fifi, huwag kang magpanik. Tuloy lang, hindi ako naniniwala. Wala bang naman na tao sa livestream na ito? Nandito lahat ng ebidensya. Mga nang insulto sa akin sa comments, may konsensya pa ba kayo? Sige, magsalita pa kayo. Kung hindi kayo lalabas ngayon, mga clone lang kayo. Kung sakaling mahulog kayo sa bitag ng walang hiyang doktor balang araw. Sino pa ang tutulong sa inyo? Kami ang mga biktima dito. Mga tanga, laging meron, pero ngayon ang dami. Teka, anong nangyayari? Bumalik na ang report mula sa Second People's Hospital ng Haishi. Magsisimula na ang palabas. Totunga, may dandang libong followers ang official account. Mas may otoridad ang official account. Kapag in-contact mo siya, tiyak na hindi siya magpapabaya. Paano kung ilabas nila ang medical records noon? Huwag kang mag-alala, ayon sa Civil Code, protektado ang privacy ng pasyente. Wala silang karapatang gawin yon. At ang mga official account na ganito, pinapaliit lang nila ang mga issue. Pinapabayaan lang nila, ayaw nilang masira ang reputasyon nila. Kung hindi sila kikilos, magpapakamatay ako sa harap ng ospital. Tama ka, mga bayad na trolls siguro ito ni Suran. Hindi ako naniniwala na kakampi siya ng official account. Nakita ka una ang official account, galing sa Second People's Hospital. Iyon din ang ospital kung saan ako inoperahan ni Suran. Gusto ko sanang itanong kay titahan, ang ganitong walang hiyang doktor tulad ni Suran, hindi ba dapat i-revoke ang kanyang license? Dapat ba? Hayaan pa siyang manira ng 5 iba pa. Lumabas na naman ang mga ito. Akala nila tanga tayo. Nga, nakakayak talaga ang katangahan nila. Fake it, walong reaction. Anong gagawin natin ngayon? Tuloy lang. Humingi ako ng tulong sa inyong ospital. Pwede kong hindi tanggapin ang kompensasyon. Pero gusto kong mabayaran ni Suran ang buhay ng anak ko. Nag-share ng video call ang ospital sa akin. Nakakonect na habang dumadami ang nanonood. Tataas ang exposure. Para mapatunayan ang kasalanan ni Suran. Bilisan mo. Naku, Director Su. Si Suran pala ito. Salamat kay President Chen sa pagbibigay sa akin ng chance na mag-livestream. Walang anuman. Ay, nakakonect na si Iyarsu sa mic. Mga kababayan, ako ang president ng Second People's Hospital ng Haishi. Tungkol sa paninirang puri ng aming ospital at ni Iyarsu. Nagpasya ang aming ospital na si Iyarsu ang magiging kinatawan para magbigay ng tugon. Ako na ang bahala sa kanila, dapat lang. Ang Zaya. Ang galing talaga. Ano pa kaya ang masasabi ng tambalang ito? Panahon na para parusahan ang tambalang ito. Tungkol sa reklamo ng pasyente na hindi maayos ang operasyon kaya ito nabigo. Ito ang waiver na pinirmahan nila bago ang operasyon. Na humihiling sa akin na isagawa ang operasyon.
Noon ay pinalalaki nila, sinasabi na ikaw lang ang pwedeng gumawa ng operasyon. Nagtiwala kami sa iyo, pero ang pangit pala ng kakayahan mo sa operasyon. Ang sinabi ko kanina ay unang bahagi lang. Pangalawa, matapos ang operasyon, ligtas ang bata. Kunwari ka pa, mayroon akong patunay ng pagkalaglag. Siyempre, Peki yan, ginawa mo lang para takutin ako. Gusto mo akong paalisin ng walang dala para kayong magkasintahan. Ay makukuha ang aming bahay at ari-arian. Wala kang katotohanan sinasabi, masasaktan ka rin. Ikaw ang masasaktan. At si Chuminyuan. Nasaan si Chuminyuan? Palabasin mo siya para magharap. Oy, oy, oy. Huwag kang lalabas sa kamera. Grabe ang mga komento ng netizens. Isang panig ang opinyon ng publiko. Medyo kakaiba nga ito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala dito ang taong sinasabi mo. Huwag kang magkunwaring tanga. Kasama ang milyon-milyong netizens. Alam na nila ang katotohanan. Paano kung ipapapatid ko siya para malaglag ang bata? At isisi sa iyo ang lahat. Hala, ito ba ang malaking poster sa ospital? Bakit nasa internet na? Kaya pala noong araw na iyon ay ipinagbawal ang pagbabroadcast, alam ng lahat. Ako lang ang hindi alam. Chuminyuan, alam kong naririnig mo ako. At alam kong nakatingin ka ngayon. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka makahanap ng trabaho. At kung bakit gustong i-cut off ka ng mga magulang ni Song Fei. Napakasama mo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Gusto mo bang pumatay ako? Ako ang masama. Kayo ang masama, palaging naninindak. Ngayon gusto niyo pa akong sirain. Kung hindi dahil sa live broadcast noong araw na kumalat sa buong internet, wala akong magagawa para ipagtanggol ang sarili ko. Alam ng lahat na ako ang kabit. Sa mga kaibigan, kakagising ko lang at nalaman ang sismis, ito si Song Fei. Malamang hindi kay Chen, waiting ang bata na dati mong dinadala. Totoo ba o hindi ang sinasabi ng netizens? Tutuyan, hanapin mo si Song Fei, ang ex-boyfriend. Nagli-live siya ngayon pa magbenta ng produkto at kumita ng pera. Mga kasama, ito ang ebidensya. Nung panahong buntis ka, may ka-share ka sa ibang tao sa hotel. Peke lahat, yan. Ginagawa lang niya yan para sa views. Sabi ko na, lahat ng ebidensya ay pwedeng i-verify. Handang humarap sa legal na responsibilidad. Putangina Montag. Hindi pala anak ko ang dinadala mo. Babay kang malandi, papatayin kita. Lahat ng tao ay galit sa'yo, nawalan ka ng trabaho, nawala ang asawa mo, tapos na ang lahat. Nasaan ang pagmamahal ko? Tama na. Anong karapatan ninyong husgahan ako? Cheng Mingyuan, pinatay Montag ang anak ko. Ta KPABA? Hindi mo ba ginusto yun? Hindi ba death penalty with reprieve ang hatol sa'yo? Walang-wala ka na, ako na lang ang gagasto sa'yo. Oo, pera Montag ang habol ko. Ano PA iba? Edad mo? Kawalan mo ng kakayahang magkaanak. Putangina Montag. Anong karapatan mong sabihin yan sa anak ko? Away ng aso't pusa, nakakatuwa. Dahil sa kabit na to, nawala ang lahat sa'yo. Nagsisisi ka na siguro ngayon. Nakita mo na, hindi kita kayang mawala. Si Suwei ay isang putangina. Nag-file na ako ng divorce sa korte. Maghanda kang mawala ng lahat. Hindi ako pwedeng mag-divorce, patawarin mo ako ulit. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi mo alam ang pagkakamali mo. Alam mo lang na milyon-milyong tao ang nanonood sa'yo. Hindi ako ang hinihingan mo ng tawad. Para sa sarili mong kaligtasan ang pakiusap mo. 10 taon na tayong magkasama. Hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago na talaga ako. Itago mo na lang yung mga salita mo para sa pulis. Anong ibig mong sabihin? Ikaw at si Song Fei ay may kasong libel at false accusation. At disturbance of public order. At saka, yung physical harm na ginawa mo sa akin sa ospital. Tapos ka na, maghanda kang makulong. Nagreklamo na ako, hindi ako alis. Nagreklamo ang putanginang to, ipinakulong ang sariling asawa. Ta PABA yan? Suran, hindi ako katulad mo. Kailangan mo bang gawin to? May mukha ka pa bang banggitin ang 10 taon natin? Ikaw ang sumira sa lahat.
Sumingwan, tama ba? Sumama ka sa amin. Oy, kayo. Maraming salamat sa inyong pagmamalasakit at suporta. Ang lahat ng donasyon sa livestream na ito, ibibigay ko at ng ospital sa mga nangangailangan. Sana'y maging masaya kayo palagi. At laging may lakas ng loob na harapin ang buhay. Teka. Ito para sa'yo. May anak na ako. Magiging ama na ako. Chuming Yuan. Buntis ako sa anak mo. Dapat tayo ang pinakamasayang pamilya. Pero sinira mo lahat ng ito. Kaya, pinatanggal ko ang bata. Ano nung sinabi mo? Pakakasalan ko si Chenrang. Magkakaroon kami ng anak. At masayang mabubuhay habang buhay. Habang ikaw, nasa bilangguan lang. Su, hindi mo dapat tinoproblema ang ganyang tao. Huwag kayong mag-alala, Direktor. Okay lang ako. Salamat. Okay lang. Karapat dapat ka sa mas mabuti. Bakit hindi mo ako pasalamatan? Ang tagal kong naghintay. Wala kang pasensya. Paano ka magiging mabuting ama? Kailangan ko munang matutong magmahal. Ate, subukan kaya natin?